Hinugot ni Danica ang isang bagay na matigas at malamig mula sa ilalim ng upuan ng kotse. Isang cellphone. Hindi ito ang iPhone na laging hawak ng asawa niyang si Andres. Iba ito. Isang mumurahing unit, luma, pero puno ng baterya at umiilaw ang screen dahil sa isang bagong text message. Sa bawat pag-vibrate ng teleponong yon sa kanyang palad, para bang niyanig nito ang buong pundasyon ng 10 taon nilang pagsasama. Hindi siya kinabahan dahil hindi niya alam kung ano ito o kung kanino ito galing. Kinabahan siya dahil sa kaibuturan ng puso niya, sa sakit na gumagapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Alam na niya ang sagot. Nanginginig ang mga kamay ni Danica habang pinipindot ang button para mabasa ang mensahe. Walang password, walang security lock. Tila kampante ang may-ari na walang sino man ang magkakamaling sumilip dito. Can't wait for tonight, babe. Wear that blue suit I like. Love, Ayusha. Ayusha. Ang pangalan ay parang asido na tumutunaw sa dila ni Danica habang binabasa niya ito ng paulit-ulit. Ayusha. Ang bagong intern sa kumpanya ni Andres. Ang babaeng bata, masayahin, at laging nakangiti kapag bumibisita si Danica sa opisina para maghatid ng tanghalian. Ang babaeng tinuring niyang parang nakababatang kapatid. Napaupo si Danica sa driver's seat ng SUV ni Andres. Ang amoy ng leather at ang paboritong air freshener ng asawa niya, na dati amoy ng tahanan at seguridad, ngayon ay nakakasulasok na. Binuksan niya ang gallery ng telepono. Isa-isang tumambad sa kanya ang katotohanan. Larawan ni Andres na natutulog ng mahimbing kuha mula sa angle ng katabing unan. Larawan nilang dalawa na nagtatawanan sa isang beach resort noong mga panahong sinabi ni Andres na nasa business trip siya sa Cebu. At isang video, pinindot ni Danica ang play, ang tawa ni Andres. Iyon ang tawang matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng kanilang bahay. Isang tawa na malaya, puno ng buhay at walang halong pagod. Iyon ang tawang ibinigay niya kay Ayusha. Ang tawang ipinagkait niya kay Danica sa loob ng mahabang panahon. Pinatay ni Danica ang video. Naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Mainit. Masakit. Pero hindi siya humagulgol. Sa halip, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang tibok ng puso niya, na kanina ay parang tambol sa bilis, ay biglang bumagal. Naging malamig, naging kalmado. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Ibinalik niya ang telepono sa ilalim ng upuan. Siniguro niyang nasa eksaktong pwesto ito kung saan niya ito nakuha. Ni 1 milimetro ay hindi dapat mabago. Walang dapat makaalam. Hindi pa ngayon. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang kusina ay amoy rosemary at garlic butter. Niluluto niya ang paboritong steak ni Andres para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Kinuha niya ang kanyang apron at isinuot ito ng dahan-dahan. Hinigpitan niya ang pagkakatali sa kanyang bewang, parang isang sundalo na nagsusuot ng armor bago sumabak sa gera. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa may garahe. Ang pamilyar na yabag ng mga paa. "Hon, I'm home!" Masiglang bati ni Andres. Ang boses na yon. Dati, musika ito sa pandinig ni Danica. Ngayon, para na itong tunog ng pagkaskas ng kuko sa pisara. Lumabas si Andres sa kusina. Suot ang kanyang mamahaling suit. Bit-bit ang isang buke ng mga pulang rosas. Ang perpektong asawa. Ang perpektong imahe ng tagumpay. Lumapit siya kay Danica at hinalikan ito sa pisngi. "Happy anniversary, mahal," bulong ni Andres. "Sorry na late ako ng konti. May tinapos lang akong report." Tinanggap ni Danica ang mga bulaklak. Naamoy niya ang pamilyar na kolone ni Andres, pero sa ilalim nito, parang naaamoy niya ang pabango ng ibang babae. Ang pabango ni Ayusha, ngumiti si Danica.
Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Okay lang, mahal. Ang importante, nandito ka na. Sagot niya. Ang boses niya ay malambing, pero sa loob-loob niya, sumisigaw ang kanyang kaluluwa. Naupo sila sa hapagkainan. Sinindihan ni Andres ang kandila sa gitna ng mesa. Ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa kanyang mukha. Itinatago ang kalahati sa dilim. Bagay na bagay sa kanya. Isang taong may dalawang mukha. Habang nagkukwento si Andres tungkol sa kanyang araw, puro kasinungalingan, puro imbento. Tahimik lang na nakikinig si Danica. Kinuha ni Danica ang steak knife. Ang talim ng pilak ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Mabigat ito sa kanyang kamay. Matigas, matibay. Alam mo, Hon, sabi ni Andres habang sumusubo ng mashed potato. Feeling ko talaga ako na ang mapipiling susunod na CEO. Nasa akin ang tiwala ng board. Hindi sumagot si Danica. Mahigpit ang hawak niya sa kutsilyo. Tinitigan niya ang leeg ni Andres. Nakita niya ang ugat na pumipintig doon habang nagsasalita ito at tumatawa sa sarili niyang biro. Napakadali lang sana. Isang mabilis na hiwa. Isang segundo lang at matatapos na ang lahat ng sakit. Mawawala na ang ngiting iyon na puno ng panloloko. Itinaas ni Danica ang kutsilyo. Natigilan si Andres. Napatingin siya sa asawa. Nagtaka sa bigat ng tingin nito. Hon? Okay ka lang? Dahan-dahang ibinaba ni Danica ang kutsilyo at hiniwa ang karne sa kanyang plato. Rinig na rinig ang pagkiskis ng talim sa porselanang pinggan. Masakit sa tainga. Wala. Malamig na sagot ni Danica habang tinititigan ang hiwa ng karne na naglalabas ng pulang katas. Naisip ko lang, ang kamatayan ay masyadong madali para sa mga taong may atraso. Kumunot ang noo ni Andres medyo naguluhan. Ha? Anong pinagsasabi mo? Tumingin si Danica nang diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Ngumiti siya, pero nanlilisik ang kanyang mga mata. Sabi ko, ang sarap ng luto ko ngayon. Kain na tayo. Hindi alam ni Andres, pero sa gabing iyon, namatay na ang babaeng pinakasalan niya. At ang pumalit sa kanya ay isang babaeng handang sunugin ang mundo. Makamit lang ang katarungan. Nakabukas ang shower ng todo. Ang ingay ng tubig na humahampas sa tiles ng banyo ang tanging naririnig sa buong kwarto. Pero hindi nito natabunan ang hagulgol ni Danica. Nakaupo siya sa sahig ng shower, yakap ang kanyang mga tuhod. Hinayaan niyang humalo ang mainit na tubig sa kanyang mga luha. Ito na. Ito na ang huling pagkakataon na iiyakan niya ang gagong yon. Ito na ang huling beses na mararamdaman niyang siya ang talunan. Bawat patak ng luha ay parang paghuhugas ng kanyang kahinaan. Naalala niya ang lahat. Ang mga gabing naghintay siya, ang mga pangarap na binuo nila, ang tiwalang ibinigay niya ng buong buo. Lahat ng iyon, tinapon lang ni Andres para sa isang babaeng kaya niyang bayaran ng mga mumurahing regalo. Tumayo si Danica. Pinatay niya ang gripo. Humarap siya sa salamin na puno ng hamog. Pinunasan niya ito ng kanyang palad hanggang sa makita niya ang kanyang refleksyon. Pula ang kanyang mga mata, pero wala ng luha. Ang nakatitig pabalik sa kanya ay hindi na ang asawang nagmamakaawa ng pagmamahal. Isa na itong estranghero. Malamig, determinado. Nagbihis siya ng simpleng damit. Nagsuot ng dark glasses para takpan ang pamumugto ng mata. Sa isang liblib na coffee shop sa kabilang ibayo ng lungsod, nakipagkita siya kay Mr. Cortez, isang pribadong investigador na nirekomenda ng isang kaibigan noon. Tahimik ang lugar, perpekto para sa mga usapang hindi dapat marinig ng iba. Inilapag ni Danica ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Kinuha ito ni Mr. Cortez at sinilip ang laman. Tumango siya. Sapat na to para sa isang buwang surveillance, ma'am, sabi ng lalaki sa mababang boses. Gusto niyo ba ng mga litrato ng pagtatagpo nila? Proof of infidelity para sa annulment? Umiling si Danica habang humihigop ng kape. Mapait. Walang asukal.
Hindi ko kailangan ng litrato para sa korte, Mr. Cortez. Alam ko na ang totoo. Ang kailangan ko ay detalye. Kumunot ang noo ng investigador. Detalye? Gusto kong malaman ang lahat, madiing sabi ni Danica. Anong brand ng pabango ang gamit niya? Saan sila kumakain? Anong oras sila nagkikita? Anong kulay ng lipstick ang paborito niya? Anong mga regalo ang binibili ng asawa ko para sa kanya? Tinitigan siya ni Mr. Cortez. Tila sinusubukang basahin ang nasa isip niya. Pero blanko ang mukha ni Danica. Gusto kong maging anino nila ako. Dagdag ni Danica. Kailangan kong malaman ang bawat galaw nila bago pa nila ito gawin. Pag-uwi niya sa bahay, naabutan niya si Andres sa sala. Abala ito sa pagbabasa ng mga dokumento. Mukhang stress na stress. Dati, lalapit sana si Danica para masahihin ang balikat nito at mag-alok ng juice. Dati, magtatanong siya kung kumusta ang trabaho. Pero ngayon, dumaan lang siya sa gilid, tahimik na parang hangin. Hon? Tawag ni Andres nang mapansin siya. Kanina ka pa wala. Saan ka galing? Huminto si Danica. Hindi siya lumingon agad. Pinalambot niya ang ekspresyon ng kanyang mukha bago humarap. Isinuot niya ang maskara ng isang masunuring asawa. Namili lang ng grocery. Sagot niya, sabay taas ng mga eco bag na puno ng pagkain. Nalibang ako sa pagtingin ng mga gamit sa bahay. Tumayo si Andres at lumapit sa kanya. Hinalikan siya nito sa noo. Sorry kung busy ako ha. Alam mo naman, malapit na ang announcement para sa CEO position. Hindi ako pwedeng magkamali. Kailangan perfect ang image ko sa board members. Perfect image. Muntik nang matawa si Danica. Oo naman, Hon. Malumanay na sabi ni Danica habang inaayos ang kwelyo ng polo shirt ni Andres. Alam kong gagawin mo ang lahat para makuha ang gusto mo, kahit ano pa ang isakripisyo mo. Hindi nakuha ni Andres ang talim sa mga salitang iyon. Ngumiti lang siya, puno ng kumpiyansa sa sarili. Para sa atin din naman ito, Danica. Para sa future natin. Tumango si Danica at dumiretso sa kusina. Habang nag-aayos siya ng mga pinamili, tumunog ang kanyang cellphone. Isang notification mula kay Mr. Cortez. Mabilis ang trabaho nito. Binuksan niya ang message. Isang litrato. Kuha ito kaninang hapon lang. Nakaupo si Ayusha sa isang restaurant. Nakangiti habang hinahawakan ang isang kwintas na suot niya. Isang gold pendant na hugis puso. May maliit na diamante sa gitna. Caption ni Mr. Cortez. Bigay ni Target kaninang lunch break. Anniversary gift daw. Anniversary gift. Para sa kabit. Napang-isi si Danica. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa isang nakakatawang pagkakataon. Iniwan niya ang cellphone sa counter at pumanhik sa kwarto. Binuksan niya ang kanyang jewelry box sa ilalim ng cabinet. Hinanap niya ang pinakadulong drawer at doon, kumikinang sa ilalim ng ilaw, ay ang eksaktong kapareho ng kwintas na suot ni Ayusha. Binili ito ni Andres para sa kanya noong nakaraang Pasko. Ang walang hiyang lalaki. Wala man lang creativity. Bumibili ng wholesale para makamura at makatipid sa oras. Parehong babae, parehong regalo. Kinuha ni Danica ang kwintas. Ang lamig ng ginto sa kanyang balat ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Isusuot niya ito bukas. Sisiguraduhin niyang makikita ito ni Andres at sa sandaling iyon, magsisimula na ang laro. Handa na ako, bulong niya sa sarili habang ikinakabit ang lock ng kwintas sa kanyang leeg. Maaga pa lang, gising na si Danica. Ang araw ay hindi pa sumisilip sa bintana, pero ang isip niya ay gising na. Nakaharap siya sa walk-in closet nilang mag-asawa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na bote ng pabango. Sweet Nectar. Ito ang brand na nakalagay sa report ni Mr. Cortez. Ito ang amoy ni Ayusha. Matamis, masyadong matapang, at kumakapit sa lahat ng madikitan nito. Kinuha ni Danica ang navy blue suit na isusuot ni Andres ngayong araw. Ito ang power suit nito, ang ginagamit kapag may malaking meeting. Dahan-dahan, nag-spray si Danica sa laylayan ng coat. Sa may bandang likuran,
at konti sa may kwelyo. Hindi sobrang dami para mahalata agad, pero sapat lang para maamoy kapag lumapit ka ng husto. Ibinalik niya ang suit sa hanger at itinago ang pabango sa ilalim ng kanyang mga damit panloob. Bumalik siya sa kama at nagkunwaring tulog. Ilang minuto lang ang lumipas, narinig niya ang alarm ni Andres. Bumangon ang asawa niya, nagunat, at dumiretso sa banyo. Kampante. Walang kamalay-malay na suot na niya ang ebidensya ng kanyang kasalanan. Nang matapos magbihis si Andres, lumapit si Danica para ayusin ang kurbata nito. Ito ang routine nila tuwing umaga. Ang mapagmahal na asawa na naghahatid sa asawa sa pintuan. Inakap ni Danica si Andres ng mahigpit. Idiniin niya ang kanyang ilong sa leeg ng asawa at huminga ng malalim. Natigilan siya at kumalas ng bahagya. Kunwari ay may naamoy na kakaiba. Ungol ni Danica. Nakakunot ang noo pero nakangiti pa rin. Nagpalit ka ba ng pabangohon? Napahawak si Andres sa kanyang leeg. Medyo nailang. Ha? Hindi ah. Yung dati pa rin. Bakit? Humugot ulit ng hangin si Danica. Mas malapit sa kwelyo nito ngayon. Wala naman. Sabi niya nang may halong inosenteng pagtataka. May naamoy lang ako. Parang amoy bulaklak na medyo luma. Alam mo yun, yung amoy ng mga babae sa mga mumurahing bar? Namutla si Andres. Nakita ni Danica ang paggalaw ng Adam's apple nito sa paglunok. Baka sa sabon lang ng laundry shop. Mabilis na sagot ni Andres. Halatang natataranta. Sige na hon, malilate na ako. Hinalikan niya ng mabilis si Danica at halos tumakbo palabas ng pinto. Naiwan si Danica sa may pintuan. Nawala ang inosenteng ngiti at napalitan ng isang malamig na ngisi. Good luck sa meeting, mahal, bulong niya. Pero hindi doon natatapos ang sorpresa niya. Pagkaalis ni Andres, dumiretso si Danica sa kanyang study table. Nakahanda na ang isang maliit na kahon. Isang itim na velvet box. Sa loob nito ay ang gintong kwintas na kapareho ng kay Ayusha. Ang regalo ni Andres na hindi naman talaga espesyal. Kumuha siya ng isang kapirasong papel. Sinadya niyang gumamit ng gunting para putulin ang mga letra mula sa lumang magazine, parang sa mga pelikula ng kidnapping, para walang handwriting na pwedeng matrace. Idinikit niya ang mga letra para mabuo ang mensahe. Alam kong 2 ang binili mo. Isinara niya ang kahon at inilagay sa isang paper bag na walang tatak. Tinawagan niya ang isang courier service. Pick up sa bahay, deliver sa Montefalco Corp. Ibigay sa guard. Pakisabi, para kay Mr. Andres Montefalco. Walang sender. Pagkalipas ng 2 oras, nakaupo si Danica sa kanyang sala. Umiinom ng tea habang nakatingin sa kanyang iPad. Nakabukas ang isang app na konektado sa isang maliit na listening device, kasing liit ng butones, na maingat niyang isiniksik sa loob ng pocket ng coat ni Andres kanina habang nag-i-spray siya ng pabango. Rinig na rinig niya ang tunog ng opisina, ang pagbukas ng pinto, ang boses ng sekretarya. Sir, may package po para sa inyo. Iniwan lang sa guard, wala pong pangalan. Ilapag mo dyan. Boses ni Andres. Tila iritable pa rin ito. Marahil ay dahil sa comment ni Danica kaninang umaga. Narinig ni Danica ang tunog ng pag-alis ng sekretarya at ang pagsara ng pinto. Narinig niya ang kaluskos ng papel, ang pagbukas ng kahon, at pagkatapos, katahimikan. Isang mahaba at mabigat na katahimikan. Napapikit si Danica. Ninanamnam ang sandaling iyon. Nai-imagine niya ang mukha ni Andres, ang paglaki ng mata, ang pagtulo ng malamig na pawis, ang pagtibok ng puso nito na parang sasabog sa kaba. Biglang may kumalabog, parang may nabitawang mabigat na bagay sa mesa. Narinig niya ang mabilis na pagpindot sa telepono. Ang boses ni Andres, nanginginig, halos pabulong pero punong-puno ng takot. Sagutin mo! Sagutin mo, damn it! Ilang ring pa bago may sumagot sa kabilang linya. Hello, babe? Nasa work ako. Bakit?
Boses ni Ayusha. May sinabihan ka ba? Sigaw ni Andres pabulong pero madiin. Tinanong ako ng asawa ko kanina tungkol sa amoy mo. At ngayon may nagpadala ng kwintas dito sa opisina. Yung kwintas na binigay ko sa'yo. Ano? Naguluhan si Ayusha. Suot ko ang kwintas ko, Andres. Nasa leeg ko. Anong pinagsasabi mo? May nagpadala ng kapareho. May note. Alam daw niyang dalawa ang binili ko. Hinihingal si Andres sa audio feed. Niloloko mo ba ako, Ayusha? Pinaglalaruan mo ba ako? Napangiti si Danica habang hinihigop ang kanyang tsa. Ang tamis. Hindi mapakali si Andres sa kanyang kinauupuan. Ang boardroom ay napakalamig dahil sa aircon, pero tumatagaktak ang pawis sa kanyang noo. Sa harap niya, nagsasalita ang kasalukuyang CEO tungkol sa quarterly projections, pero parang nasa ilalim ng tubig ang pandinig ni Andres. Malabo, malayo. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang paulit-ulit na pag-vibrate ng cellphone niya sa ibabaw ng mesa. Sinubukan niyang huwag pansinin ito, naka-silent mode naman, pero ang bawat pag-ilaw ng screen ay parang kidlat na tumatama sa gilid ng kanyang mata. Pasimple niyang tinakpan ang telepono ng kanyang palad at sumilip. Isang email, galing sa isang address na puro numero at letra, walang pangalan. Alam ko ang ginagawa mo. Kung ayaw mong makarating ito sa board of directors, maghanda ka. Napalunok si Andres, nanuyo ang kanyang lalamunan. Anong alam nila? Ang tungkol kay Ayusha? O ang tungkol sa pondo na ginalaw niya para ibili ng condo unit para sa kabit niya? Miss Montefalco? Napapitlag si Andres. Lahat ng mata sa kwarto ay nakatuon sa kanya. Yes, sir. Sagot niya. Pilit na pinatatag ang boses kahit nanginginig ang tuhod niya sa ilalim ng mesa. Tinanong ko kung sang-ayon ka ba sa bagong audit protocols. Ulit ng CEO, nakataas ang isang kilay. Oo naman. Sir, of course. Transparency is key. Mabilis na sagot niya, kahit na ang salitang transparency ang pinakahuling bagay na gusto niya ngayon. Pagkatapos ng meeting, halos tumakbo siya palabas ng building. Hindi siya makahinga sa loob. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya sa bawat sulok. Sa elevator, sa lobby, pati ang guard ay parang may alam. Sumakay siya sa kotse at pinaharurot ito papunta sa isang tagong parking lot, malapit sa apartment ni Ayusha. Pagpasok ni Ayusha sa kotse, agad itong yumakap at akmang hahalik. Babe, I missed you. Malamig na bati ng dalaga, pero imbes na gantihan ng halik, tinulak siya ni Andres palayo. Mahigpit ang hawak ni Andres sa manibela, maputi na ang mga knuckles nito sa sobrang diin. Sino ang pinagsabihan mo? Asik ni Andres. Ang boses niya ay mababa, pero puno ng galit. Natigilan si Ayusha. Ano? Wala. Wala akong pinagsabihan. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sigaw ni Andres sabay hampas sa manibela. May nagpadala ng email sa akin. Alam nila, Ayusha, may nagbabanta sa akin. Kung hindi ikaw, sino? Ikaw lang ang may alam ng personal email ko bukod kay Danica. Bakit ko naman gagawin yun? Ganting sigaw ni Ayusha na iiyak na sa takot at inis. Andres, mahal kita. Bakit ko sisirain ang buhay natin? Baka naman si Danica ang nakahalata. Imposible. Mabilis na tanggi ni Andres. Tanga si Danica, wala siyang alam. Nagluluto lang siya at naglilinis ng bahay. Wala siyang kapasidad na gumawa ng ganito. Natahimik sila pareho. Ang tanging ingay ay ang radyo ng kotse na mahinang tumutugtog. Isang sikat na love song, Ben and Ben. Pagtingin. Ibang klase ang tama ko sa'yo. Yung kanta sa radyo. Napahawak si Andres sa kanyang sentido. Sumasakit ang ulo niya. Ang kanta na dating nagpapakilig sa kanila ni Ayusha, ngayon ay parang nanunuya. Umalis ka na, utos ni Andres nang hindi tumitingin sa dalaga. Huwag muna tayong magkita, delikado. Padabog na bumaba si Ayusha at ibinalibag ang pinto ng kotse. Pag-uwi ni Andres,
Mabigat ang kanyang mga hakbang. Pagod na pagod ang kanyang utak kakaisip kung sino ang kalaban, kung sino ang anino na nagpapadala ng mga mensahe. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niya si Danica sa sala. Nakapambahay lang ito, mukhang presko at payapa. Nagpuplantsa si Danica ng mga damit. Ang usok mula sa plansa ay umaalon-alon sa hangin. Lumapit si Andres para kumuha ng tubig sa kusina, pero natigilan siya sa gitna ng sala. May himig na naririnig siya. Humuhuni si Danica. Mahina lang, pero malinaw. Ibang klase ang tama ko sa'yo. Nanigas si Andres. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay muntik ng madulas. Iyon ang kanta. Ang eksaktong kanta na tumutugtog sa kotse kanina habang nag-aaway sila ni Ayusha. Ang kanta na narinig niya, 5 oras pa lang ang nakakalipas sa isang tagong parking lot. Dahan-dahang lumingon si Andres kay Danica. Patuloy lang ang asawa niya sa pagplansa, pabalik-balik ang mainit na bakal sa isang puting polo shirt. Ang polo shirt na suot ni Andres noong nakaraang linggo nang mag-date sila ni Ayusha. Danica, tawag ni Andres. Tuyot ang boses niya. Huminto si Danica sa paghuni at lumingon, nakangiti. Oh, nandyan ka na pala, Hon. Gutom ka ba? Yung kanta, sabi ni Andres, nakaturo sa kawalan. Bakit? Bakit yan ang kinakanta mo? Kumunot ang noo ni Danica, parang nagtataka sa tanong. Ang alin? Yung kanta ba? Tumawa siya ng mahina. Wala lang. Kanina pa kasi, yan nagpe-play sa isip ko. Parang LSS, Last Song Syndrome. Siguro narinig ko sa radyo habang naglilinis kanina. Sa radyo? Ulit ni Andres. Sigurado ka? Oo naman, sagot ni Danica sabay balik sa pagpaplansa. Bakit parang pawis na pawis ka? May problema ba? Tinitigan siya ni Andres. Hinahanap niya ang kahit anong senyales ng panloloko sa mukha ng asawa, pero wala. Puro inosenteng pag-aalala lang ang nakikita niya. Pero sigurado siya, hindi nagbubukas ng radyo si Danica kapag hapon. Gusto nito ng katahimikan habang nagbabasa ng libro. Posible bang nagkataon lang? O posible bang nababaliw na siya? Napahawak si Andres sa dibdib niya. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis, parang hinahabol siya ng sarili niyang anino. Wala, bulong ni Andres, pero ang mga mata niya ay nananatiling nakadikit sa likod ng asawa. Pagod lang ako. Sa likod ni Danica, habang hindi nakatingin si Andres, isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapadaan niya ang mainit na plansa sa kwelyo ng damit. Tahimik ang gabi sa loob ng master bedroom. Nakaupo si Danica sa kanyang vanity mirror. Dahan-dahang nagsusuklay ng buhok. Sa harap niya nakapatong ang isang iPad at ang mumurahing cellphone na binili niya sa bangketa. Sa iPad, nakabukas ang tracking app ng delivery service. Status, delivered. Napangiti si Danica. Kinuha niya ang mumurahing cellphone. Mabilis na nag-type ang kanyang mga daliri. Hindi ito ang mga salitang gagamitin ng isang mapagmahal na partner. Ito ang mga salita ng isang taong uhaw sa kontrol. Message sent to Ayusha. Nakita kong nakuha mo na ang bulaklak. Huwag kang aalis ng bahay ngayong gabi. Alam ko kung sino ang kasama mo. Ibinaba niya ang telepono at kinuha ang kanyang wireless headphones. Isinuot niya ito at pumikit. Konektado ang headphones sa listening device na nakatago sa ilalim ng dashboard ng kotse ni Andres. Alam niyang papunta na si Andres kay Ayusha ngayon. Sinabi ng asawa niya na may emergency meeting daw, pero nakita ni Danica sa GPS na papunta ito sa kondo ng kabit. Narinig ni Danica ang pagbukas ng pinto ng kotse, ang tunog ng makina, at maya-maya, ang tunog ng pagring ng cellphone ni Andres na nakakonect sa Bluetooth speakers ng sasakyan. Hello? Sagot ni Andres, halatang iritable. Ano bang problema mo? Ang boses ni Ayusha ay matinis, halos basag, sa sobrang galit at takot. Rinig na rinig ito ni Danica.
Malinaw na parang nasa tabi lang niya. Ayusha, bakit ka sumisigaw? Huwag ka ngang magmaang-maangan. Sigaw ng babae. Pinadalhan mo ako ng bulaklak. Itim na rosas, Andres. Itim! At anong klaseng note ito? Akin ka lang hanggang kamatayan? Are you sick? Kumunot ang noo ni Andres sa kabilang linya. Ano? Wala akong pinapadalang bulaklak at lalong hindi ako magpapadala ng itim na rosas. Pwede ba? Ikaw lang ang tumatawag sa akin ng akin. Ikaw lang ang may alam ng address na ito. Humahagulgol na si Ayusha. At yung mga text mo, bawat oras nagte-text ka. Tinatanong mo kung nasaan ako, kung sino kasama ko. Pati pag-o-online ko binabantayan mo. Nasasakal na ako, Andres. Nakakatakot ka na. Napamulat si Danica. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Kalmado ang kanyang muka, pero sa loob, nagdiriwang siya. Ayusha, makinig ka. Pilit na pagpapaliwanag ni Andres, pero halatang natataranta na rin ito. Hindi ako yon. Sinasabi ko sa'yo, may gumagawa nito sa atin. May nagmamanman sa akin. Sinungaling, putol ni Ayusha. Ikaw lang ang obsessed sa image mo. Ikaw lang ang may kayang gawin to para kontrolin ako. Kung gusto mo akong hiwalayan, sabihin mo lang. Hindi yung tinatakot mo ako ng ganito. Papunta na ako dyan. Mag-usap tayo. Madiin na sabi ni Andres. Huwag! Sigaw ni Ayusha. Huwag kang pupunta dito. Takot na takot ako sa'yo ngayon. Naputol ang tawag. Narinig ni Danica ang malakas na paghampas ni Andres sa manibela. Damn it! Sino ba to? Sigaw ng asawa niya sa loob ng kotse. Tinanggal ni Danica ang headphones. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Tanaw niya ang city lights mula sa malayo. Ang ganda ng gabi. Payapa. Pero hindi pa tapos ang palabas. Kinuha niya ulit ang burner phone. Isang huling tulak pa. Kailangan niyang siguraduhin na ang takot ni Ayusha ay magiging galit. Isang galit na magtutulak dito para gawin ang hindi inaasahan ni Andres. Nag-type ulit siya. Message sent to Ayusha. Kahit i-block mo ako, mapapanood pa rin kita. Huwag mo akong susubukan, Ayusha. Hawak ko ang buhay mo. Ilang segundo lang ang lumipas, umilaw ang iPad ni Danica. Dahil nakasync ang personal iCloud ni Andres sa iPad na hawak ni Danica, isang bagay na hindi alam ni Andres dahil tech illiterate ito. Nakita niya ang pop-up notification ng message ni Ayusha papunta sa tunay na number ni Andres. Binasa ni Danica ang mensahe ni Ayusha, from Ayusha to Andres. Tama na, sobra na to. Kung hindi ka titigil sa panggugulo sa akin, pupunta ako sa asawa mo. Sasabihin ko kay Danica ang lahat. Lahat-lahat. Napangiti si Danica ng pagkatamis-tamis. Hihintayin kita, Ayusha. Bulong niya sa hangin. Hihintayin kita. Pinatay niya ang ilaw ng kwarto at nahiga sa malambot na kama. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, mahimbing ang magiging tulog niya. Nakabitin sa ere ang tensyon sa loob ng kwarto habang naghahanda si Andres para sa grand gala ng kumpanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukan niyang ibuhol ang kanyang kurbata. Ilang beses na siyang nagkakamali. Ang kanyang mga mata ay malalim at may itim na bilog sa ilalim. Halatang ilang gabi na siyang hindi pinapatulog ng kanyang konsensya at ng takot. Lumapit si Danica sa kanya. Ang suot niyang gown ay kulay hating gabi, madilim pero kumikinang kapag tinatamaan ng ilaw. Eleganteng elegante. Ako na, hon. Malambing na sabi ni Danica. Hinawi niya ang mga kamay ni Andres at siya na ang nag-ayos ng kurbata. Habang hinihigpitan niya ang buhol sa leeg ng asawa, naramdaman niya ang bilis ng pulso nito. You look stressed, puna ni Danica. Di ba dapat masaya ka? Eto na yon, ang gabi na hinihintay mo. Kinakabahan lang ako sa presentation. Pagsisinungaling ni Andres, hindi siya makatingin ng diretso sa mata ni Danica. Ngumiti si Danica. Inayos niya ang kwelyo ng suit nito.
Bakit hindi mo isama ang ilan sa staff mo para umalalay sa'yo? Di ba may mga intern kayo na magagaling? Mungkahi ni Danica. Tila nag-iisip siya saglit. Sino nga ba yon? Yung babaeng laging nag-aasikaso ng schedules mo? Si Ayusha ba yon? Nanigas si Andres. Si, si Ayusha? Oo, mukhang efficient siya. At least may taga-abot ka ng tubig o taga-check ng microphone kung sakali. Para hindi ka masyadong ma-pressure, dagdag ni Danica, puno ng inosenteng suporta ang boses. Nag-isip si Andres. Nakita ni Danica ang pagtakbo ng utak nito. Iniisip siguro ni Andres na mas mabuting nasa paningin niya si Ayusha ngayong gabi kaysa nasa labas ito at kung ano-ano ang gawin. Mas madali itong mababantayan kung nasa party ito. Sige, sabi ni Andres, medyo napapaos. Sige, sasabihan ko siya na pumunta para tumulong. Tinago ni Danica ang kanyang nangisi. Good idea, Hon. Habang pumasok si Andres sa banyo para mag-ayos ng buhok, mabilis na kumilos si Danica. Kinuha niya ang burner phone, ang teleponong ginagamit niya para takutin si Ayusha. Nag-type siya ng isang mensahe, ginagaya ang tono ng isang lalaking desperado nang makipag-ayos. To Ayusha, pumunta ka sa gala ngayong gabi. Isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Ay a-announce ko sa lahat ang tungkol sa atin. Iiwan ko na siya. Tapusin na natin ang pagtatago. Mahal na mahal kita. Send. Pagkatapos, kinuha ni Danica ang isa pang telepono mula sa kanyang clutch bag. Ito ang lumang phone na nakuha niya sa ilalim ng upuan ng kotse noong unang gabi. Ang teleponong puno ng ebidensya. Naka-charge ito ng full, naka-on ang Bluetooth, at nakaset ang isang audio file sa playlist na handa ng i-play. Dahan-dahan, isinilid ni Danica ang teleponong yon sa loob ng bulsa ng coat ni Andres na nakasabit sa upuan. Malalim ang bulsa, hindi ito mapapansin agad. Lumabas si Andres sa banyo. Mukhang mas presentable na, kahit pabakas pa rin ang kaba sa mukha. Isinuot niya ang coat. Kinapa niya ang bulsa. Pero dahil sa kapal ng tela ng suit at sa dami ng iniisip niya, inakala niyang wallet o sarili niyang phone lang ang nakabukol doon. Tara na, yaya ni Andres. Tumango si Danica at kumapit sa braso ng asawa. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang sila. Nakatingin si Danica sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na dumadaan. Bawat poste ng ilaw na nadadaanan nila ay parang countdown. Tumunog ang phone ni Danica. Notification mula sa tracking app. Si Ayusha ay gumagalaw na. Papunta na ito sa venue. Kumagat na ang isda sa pane. Tumingin si Danica kay Andres. Nakapikit ito. Hinihilot ang sentido. Kawawang Andres. Akala niya ay kontrolado niya ang sitwasyon. Akala niya ay siya ang hari ng gabing ito. Huminto ang sasakyan sa harap ng Grand Hotel kung saan gaganapin ang event. Bumaba ang driver para pagbuksan sila ng pinto. Ang red carpet ay naghihintay. Ang mga kamera ay nagkikislapan. Bago sila bumaba, hinawakan ni Danica ang kamay ni Andres. Malamig ang kamay nito, pasmado. Ang kamay naman ni Danica ay mainit, puno ng buhay. Hon! Bulong ni Danica, inilapit ang bibig sa tenga ng asawa. Napatingin si Andres sa kanya. Bakit? Ngumiti si Danica. Isang ngiting aabuti ng ilang taon bago makalimutan ni Andres. Galingan mo mamaya, sabi niya ng marahan. Sisiguraduhin kong hinding-hindi ka makakalimutan ng mga tao pagkatapos ng gabing ito. Hindi na hinintay ni Danica ang sagot niya. Bumaba siya ng kotse ng may taas noong kumpiyansa. Hila-hila ang asawang papunta sa sarili nitong bitayan. Parang nasa loob ng isang aquarium si Andres. Muffled ang mga boses sa paligid. Masakit sa mata ang kislap ng mga chandelier. Bawat pagbati ng mga kasosyo sa negosyo ay tinutugon niya ng pilit ng ngiti. At kamay na medyo pasmado. Nasa stage na ang chairman ng kumpanya, si Mr. Cheng. Nagsisimula ng magsalita tungkol sa bagong yugto ng Montefalco Corp. Ito na yun.
Ito na ang moment na hinihintay ni Andres buong buhay niya. Ang announcement ng promotion niya bilang CEO. Napahawak siya sa bulsa ng kanyang coat. Naramdaman niya ang bigat ng dalawang cellphone doon. Ang personal phone na niya at ang isa pang unit na hindi niya matandaan kung kailan niya nailagay. Pero inisip na lang niyang baka company phone ito na naiwan ng sekretary niya. Hinanap ng mga mata niya si Danica. Nasa gilid ito ng ballroom, nakaupo, kasama ang mga asawa ng ibang board members. Napakaganda ni Danica ngayong gabi. Tahimik, elegante. Nang magtama ang paningin nila, nginitian siya nito ng matamis. Itinaas pa nito ang hawak na champagne glass, tila chini-cheers siya mula sa malayo. Nakahinga ng maluwag si Andres, mukhang maayos ang lahat. Praning lang siya nitong mga nakaraang araw. Walang may alam. Ligtas siya. Biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng hall. Natigilan si Andres. Pumasok si Ayusha. Hindi ito naka-uniforme ng staff gaya ng usapan. Nakasuot ito ng isang agaw pansing pulang gown na hapit sa katawan. Ang buhok ay nakaayos ng bongga at ang muka ay punong-puno ng makeup. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Anong ginagawa niya? Bakit ganyan ang suot niya? Nagtagpo ang tingin nila. Ngumiti si Ayusha. Isang ngiting puno ng pag-asa at excitement. Naglakad ito papasok, diretso ang tingin kay Andres. Parang silang dalawa lang ang tao sa kwarto. Gusto sanang sumigaw ni Andres. Gusto niya itong senyasan na umalis. Pero nasa spotlight siya. Nasa kanya ang atensyon ng lahat dahil binabanggit na ni Mr. Cheng ang pangalan niya. And now, to lead us into the future. Sabi ni Mr. Cheng sa mikropono. Mr. Andres Montefalco. Palakpakan. Umandar ang spotlight at tumutok kay Andres. Wala siyang choice. Kailangan niyang umakyat sa stage. Pero habang naglalakad siya, nakita niya sa gilid ng kanyang mata na papalapit din si Ayusha sa stage. Tila hinihintay ang kanyang signal. Umakyat si Andres sa podium. Kinamayan siya ni Mr. Cheng. Humarap siya sa daan-daang bisita. Ang daming tao. Ang daming kamera. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Andres. Ang boses niya ay nanginginig ng bahagya sa sound system. Isang karangalan ang tumayo dito. Biglang may tumunog. Isang matinis na tuot-tuot galing sa speakers. Tunog ng isang device na kumonekta sa Bluetooth. Nagtaka ang mga tao. Tumingin si Andres sa sound booth sa likod. Nakita niya ang tech guy na kumakamot sa ulo. Parang nagtataka rin. At biglang, nagsalita ang speakers. Hindi boses ni Andres na nasa mikropono, kundi isang recording. Napakalakas. Rinig na rinig sa buong ballroom dahil sa high-quality surround sound. Babe, sigurado ka bang hindi tayo mahuhuli ni Danica? Boses ni Ayusha, malandi, humahagik-gik. Nanigas si Andres sa kinatatayuan niya. Ang dugo niya ay parang nagyelo sa kanyang mga ugat. Sumagot ang boses ng lalaki sa recording. Boses niya, boses ni Andres. Hayaan mo yang asawa ko. Tanga yun. Ang alam lang nun magluto at maglinis. Madaling utuin. Basta tayo mag-enjoy lang. Natahimik ang buong ballroom. Isang nakakabinging katahimikan. Napahawak si Andres sa bulsa ng kanyang coat. Ang cellphone. Ang cellphone na hindi kanya. Umiinit ito sa loob ng bulsa niya. Doon nanggagaling ang signal. Sinubukan niyang dukutin ito para patayin, pero nagpatuloy ang recording. Mas lumala pa. Paano yung promotion mo? Tanong ni Ayusha sa recording. Sus, yang si Mr. Cheng, ulyanin na yan. Pag nakuha ko na ang pwesto, ako na ang hari. At ikaw ang magiging queen ko. Papatalsikin natin lahat ng matatandang yan. Tunog ng halikan, tunog ng ungol, tunog ng kama na lumalangit-ngit. Patayin niyo yan! Patayin niyo! Sigaw ni Andres. Pero wala nang boses na lumalabas sa bibig niya. Nakatingin sa kanya si Mr. Cheng. Ang mukha ng matanda ay hindi maipinta sa galit. Namumula ito. Sa gitna ng dance floor, nakatayo si Ayusha.
Nakatakip ang kamay sa bibig. Narinig niya ang boses niya. Narinig ng lahat. Akala niya announcement ng kasal nila ang mangyayari, pero bakit parang binabalatan sila ng buhay sa harap ng madla? At si Danica. Dahan-dahang lumingon si Andres sa pwesto ng asawa niya. Nakatayo si Danica. Putlang-putla. Tumutulo ang luha. Nanginginig ang buong katawan. Isang perpektong larawan ng isang asawang winasak ang puso. Lahat ng mata sa kwarto ay lumipat kay Danica. Puno ng awa, puno ng simpatya. At pagkatapos, lumipat ang tingin nila kay Andres. Puno ng pandidiri. "Mr. Montefalco!" Sigaw ni Mr. Cheng. Inagaw nito ang mikropono. Nanginginig ang kamay ng matanda sa galit. Tumigil ang recording pero huli na ang lahat. Ang echo ng mga ungol at panlalait ay nakatatak na sa utak ng bawat tao sa kwartong yon. "Get out!" Madiing utos ni Mr. Cheng. "Get out of my company. You are fired." Parang gumuho ang mundo sa paligid ni Andres. Sinubukan niyang magsalita. "Sir, let me explain. Nahack ako? Hindi totoo yan. Andres!" Isang tili ang umagaw ng atensyon nila. Si Ayusha. Tumakbo ito paakyat ng stage, umiiyak. "Sabi mo aamin na tayo. Sabi mo iiwan mo na siya. Bakit mo pinalabas yun?" Sigaw ni Ayusha habang hinahampas ang dibdib ni Andres. Lalong nag-ingay ang crowd. Kumpirmado. Hindi lang recording. Totoo ang lalahat. Nandito ang kabit. Tinulak ni Andres si Ayusha palayo. "Lumayo ka sa akin." Nadapa si Ayusha sa stage. Sira ang ayos. Sira ang dignidad. Tumingin ulit si Andres kay Danica. Nagmamakaawa. "Danica, Hon, makinig ka." Pero tumalikod na si Danica. Tinakpan nito ang mukha ng panyo at naglakad palabas ng ballroom, inaalalayan ng mga nag-aalalang matrona. Naiwan si Andres sa gitna ng stage, mag-isa. Ang ilaw ng spotlight ay nakatutok pa rin sa kanya. Pero ngayon, hindi na ito liwanag ng tagumpay. Ito ay liwanag ng isang interogasyon. Wala nang natira. Ang promotion, ang reputasyon, ang pamilya. Lahat nasunog sa loob lang ng 3 minuto. 3 araw. 3 araw na ang nakalipas mula noong gabi ng gala. Pero ang amoy ng alak at sigarilyo ay kumapit na sa bawat sulok ng sala. Nakaupo si Andres sa sahig, nakasandal sa sofa. Gusot ang damit, mahaba ang balbas, at namumula ang mga mata. Wala na ang arogante at makisig na executive. Ang natira na lang ay isang talunan. Bumukas ang pinto ng master bedroom. Lumabas si Danica. Suot niya ang isang puting dress, malinis, plansado, at mabango. Hila-hila niya ang 2 malalaking maleta. Ang tunog ng mga gulong nito sa tiles ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Click-clack, click-clack. Napatingala si Andres. Sinubukan niyang tumayo pero mabuway ang kanyang tuhod. "Danica," paos niyang tawag. "Aalis ka na? Iiwan mo na ako?" Huminto si Danica sa tapat niya. Hindi siya tumingin ng may galit. Wala ring awa. Tumingin siya kay Andres na parang isang lumang dyaryo na tapos na niyang basahin at handa ng itapon. "Tapos na ang kontrata ko dito, Andres," sagot ni Danica ng mahinahon. Gumapang si Andres palapit at yumakap sa binti ng asawa. Umiiyak ito. "Patawarin mo ako, Hon. Alam kong gago ako, pero biktima lang din ako. Yung babaeng yun, si Ayusha, tsaka siraulo siya. Obsessed siya sa akin. Siya ang sumira sa lahat." Tumawa si Danica, isang tawa na hindi pa naririnig ni Andres kailanman. Hindi ito tawa ng saya. Tawa ito ng isang taong nakakaalam ng sikretong hindi alam ng iba. Yumuko si Danica at hinawakan ang baba ni Andres. Pinuwersa itong tumingin sa kanyang mga mata. "Sa tingin mo talaga, ganun katalino si Ayusha?" Tanong ni Danica. "Sa tingin mo, kaya ng isang 22 anyos na intern na ihak ang sound system ng hotel, kaya niyang bumili ng eksaktong kwintas na binili mo? Kaya niyang malaman ang bawat galaw mo?" Natigilan si Andres. Tumigil ang pag-iyak niya. Ang pagkalito
ay unti-unting napalitan ng takot. Anong, anong ibig mong sabihin? Binitawan ni Danica ang mukha niya at tumayo ng tuwid. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag at inihagis ito sa sofa sa tabi ni Andres. Bukas ang screen. Nasa message thread ito. Binasa ni Andres ang huling text message. Pumunta ka sa gala ngayong gabi. Ay a-announce ko sa lahat ang tungkol sa atin. Nanlaki ang mata ni Andres. Tumingin siya kay Danica. Ikaw? Bulong ni Andres. Ikaw ang nag-text kay Ayusha? Ako rin ang nagpadala ng mga itim na rosas. Pag-amin ni Danica, ang boses ay kalmado pa rin. Ako ang nagpadala ng email sa opisina mo. Ako ang naglagay ng pabango sa mga damit mo habang natutulog ka. At ako ang nag-play ng recording sa party. Umiling si Andres, hindi makapaniwala. Bakit? Bakit hindi mo na lang ako kinumpronta? Bakit kailangan mong gawin to? Dahil ang hiwalayan ay madali lang, Andres, sagot ni Danica. Kung hiniwalayan lang kita, makukuha mo pa rin ang promotion mo. Magiging masaya pa rin kayo ng kabit mo. Magpapakasasa kayo sa pera habang ako magmumukhang kawawa. Naglakad si Danica papunta sa pinto. Gusto kong maramdaman mo ang mawalan ng lahat. Gusto kong sirain hindi lang ang pamilya natin, kundi pati ang pangalan mo, ang ego mo, at ang kinabukasan mo. Napakademonyo mo, nanginginig na sumbat ni Andres. Ngumiti si Danica. Natuto lang ako sa'yo, mahal. Kinuha ni Danica ang isang brown envelope sa ibabaw ng maleta at inilapag sa center table. Pinirmahan ko na ang annulment papers. At nga pala, naaalala mo ba yung mga dokumentong pinirmahan mo nung nakaraang linggo? Yung sabi mo wala kang oras basahin dahil busy ka sa pakikipag-away kay Ayusha? Napalunok si Andres. Naalala niya iyon. Isang tumpok ng papeles na inabot ni Danica habang nag-aalmusal siya. Deed of donation. Transfer of rights. Wala na sa pangalan mo. Ang bahay na to, Andres, sabi ni Danica. Pati ang savings natin, na ilipat ko na sa account ko bilang settlement na kusang loob mong ibinigay. Napahawak si Andres sa dibdib niya. Pakiramdam niya ay aatakehin siya sa puso. Wala na. Simot. Ubos. May 24 hours ka para lumayas dito. Utos ni Danica. Pagbalik ko bukas, kasama ang mga abogado, ayoko nang makita kahit anino mo. Hinawakan ni Danica ang handle ng maleta. Binuksan niya ang pinto. Pumasok ang sariwang hangin at ang liwanag ng araw mula sa labas. Danica, parang awa mo na. Sigaw ni Andres. Sinubukan niyang habulin ang asawa pero nadapa siya sa sarili niyang paa. Saan ako pupunta? Wala akong pera. Wala akong trabaho. Huminto si Danica sandali. Hindi siya lumingon. Problema mo na yan, sagot niya. Lumabas siya at isinarado ang pinto. Narinig niya ang sigaw ni Andres mula sa loob. Isang sigaw ng taong nawasak. Pero para kay Danica, tunog lang yon ng kalayaan. Naglakad siya papunta sa naghihintay na taxi. Hindi na mabigat ang kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, ang hangin ay amoy pag-asa. 6 na buwan. Mabilis lumipas ang panahon kapag hindi ka na nagbibilang ng oras sa paghihintay sa taong hindi naman darating. Abala ang Cafe Solaya. Ang amoy ng bagong giling na kape at mainit na tinapay ay pumupuno sa hangin. Ito ang negosyong matagal nang pinangarap ni Danica, pero laging sinasabi ni Andres na sayang lang sa pera at mag-focus ka na lang sa bahay. Ngayon, siya na ang boss. Siya na ang pumipirma ng tseke. Ma'am Danica, tawag ng kanyang manager. Nasa labas na po ang supplier para sa bagong beans. Tumango si Danica at ngumiti. Sige, sabihin mo lalabas na ako. Inayos niya ang kanyang blazer, isang kulay cream na suit na bumabagay sa kanyang maaliwalas na mukha. Wala na ang mga eye bags, wala na ang lungkot sa mata. Ang babaeng nakikita niya sa salamin ay hindi na biktima, kundi isang survivor. Lumabas siya ng cafe para makalanghap ng sariwang hangin
Matapos makipag-usap sa supplier, maganda ang sikat ng araw sa syudad, nagpasya siyang maglakad-lakad saglit sa parke sa tapat ng kanyang shop. Habang naghihintay siya sa traffic light para tumawid, napansin niya ang isang lalaki sa gilid. Nakatayo ito malapit sa isang poste, nagbabasa ng dyaryo sa seksyon ng job openings. Luma ang suot nitong polo, medyo maluwag at gusot. Ang sapatos nito ay pudpud na ang takong. Ang buhok ay mahaba at may mga puti na. Halatang matagal nang hindi nakakatikim ng salon. Napatingin ang lalaki sa gawin niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ni Danica, hindi dahil sa kilig at hindi na rin dahil sa takot, kundi dahil sa gulat. Andres, halos hindi na niya makilala ang dating asawa. Ang lalaking dati ay hindi lalabas ng bahay ng walang mamahaling relo at designer perfume. Ngayon ay mukhang mas matanda pa sa tunay niyang edad. Payat, bagsak ang balikat, tila pasan ng buong mundo. Dahan-dahang ibinaba ni Andres ang dyaryo. Nanlaki ang mga mata nito. Bahagya itong humakbang palapit, tila hindi makapaniwala. Danica? Garalgal ang boses niya. Hindi gumalaw si Danica. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Hawak ang kanyang designer bag. Ikaw nga, bulong ni Andres. Tiningnan niya si Danica mula ulo hanggang paa. Puno ng pagsisisi ang mga mata nito. Ang ganda mo. Sobrang ganda mo. Hello, Andres. Simpleng bati ni Danica. Walang emosyon. Parang bumabati lang sa isang malayong kakilala. Nabalitaan ko. Nauutal na sabi ni Andres. May negosyo ka na pala. Congratulations. Salamat. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Ang ingay ng mga sasakyan sa paligid ay tila nawala. Danica, pwede ba tayong mag-usap? Pagmamakaawa ni Andres, humakbang ito palapit, akmang hahawakan ang braso niya. Kahit kapilang, gusto ko lang humingi ng tawad ng maayos. Hirap na ako, Danica. Wala na akong trabaho. Walang tumatanggap sa akin dahil sa nangyari. Baka naman may puwang pa? Automatikong umatras si Danica para umiwas sa hawak nito. Tinitigan niya si Andres. Dati, ang lalaking ito ang mundo niya. Dati, ang bawat salita nito ay batas. Pero ngayon, nakikita na niya kung ano talaga ito. Isang maliit na tao na nagtago sa likod ng kayabangan. Wala na tayong dapat pag-usapan, Andres, sagot ni Danica ng mahinahon. Tinanggap ko na ang sorry mo noong araw na pinirmahan mo ang annulment papers. Iyon na ang pinakamagandang regalo mo sa akin. Pero Danica, masaya na ako. Putol ni Danica. At sana, balang araw, matututunan mo ring maging totoo sa sarili mo para hindi ka na makasakit ng iba. Nag-green ang traffic light, ang simbolo ng pagpapatuloy. Paalam, Andres, huling sabi ni Danica. Tumalikod siya at naglakad tumawid sa kalsada. Hindi na siya lumingon. Hindi niya kailangang makita kung umiiyak ba ito o nakatingin pa rin sa kanya. Ang nakaraan ay nasa kabilang ibayo na ng kalsada. Pagdating niya sa tapat ng kanyang cafe, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Kinuha niya ito. Isang mensahe galing kay Marco, ang architect, na tumulong sa renovation ng shop niya. Isang lalaking matiyaga, marespeto, at higit sa lahat, tapat. Message from Marco. Dinner tonight? May nahanap akong bagong restaurant na sure akong magugustuhan mo. My treat. Napangiti si Danica. Isang totoong nangiti na umabot sa kanyang mga mata. Nag-type siya ng reply. I'd love to. Ibinulsa niya ang telepono at binuksan ang pinto ng kanyang cafe. Ang tunog ng bell sa pinto ay parang musika. Pumasok siya sa loob. Handa na para sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Ang kwento ng paghihiganti ay tapos na. Ang kwento ni Danica ay nagsisimula pa lang.